May kasabihan nga na hindi naman sa kagandahan ng lugar na kung bakit mo naisipan na tumira doon. Ang importante kasi kung saan ang pamilya mo na nakatira, doon ka dapat. For me, San Pedro is my home because this is where my family lives. Lugar kung saan kami tatanda. Dito na talaga yung gusto ko lumaki yung aming mga apo. Nung nagsimula kami dito, ang napansin ko, yung issue ng basura. Kung saan yung mga creek ay may basura, batching plant na kung saan naman ay nagdudulot ng hika sa mga tao dito sa komunidad, yung mga nagpaparadahan ng mga malalaking mga truck. Yun kasi yung picture ng San Pedro bago ka pumasok sa toll gate. Yun ang nakikita mo. Ilang years na to eh. Kung ako nga, mula nung dumating ako dito, talagang hindi ko kaya ang amoy dito. Which is nakaka-apekto yun sa katawan ng mga tao, lalo na yung mga amoy ng mga basura kasi kung napapansin natin, yung mga basura dito yung kabundok na hindi naalagaan ng mga mamamayan dito. Body effect po yung mga sakit po sa katawan ng mga bata. Ang hinangad na namin po, kami makakatulong po namin sa kalusugan namin nga magbibigay ng dapat i-support sa mga anak namin po. Ewan ko lang po kung mayroong ginagawa, dapat hindi magkakaroon ng ganyan. Dumating kasi sa punto na nakita ko na hindi na kaya ng isang tao na bigyan ng solusyon yung mga problema namin dito sa San Pedro. I ended up asking my partners to be one with my vision. Minarapat ko na magtayo ng isang foundation na magtutulungan kami lahat. Tinawag namin na SABA kasi ang ibig sabihin niyan ay samahan para sa bagong kinabukasan. Merong area kasi dito sa amin, National Housing Authority na project where they relocate informal settlers from other places like Tondo. May mga bata dito na 14 years old pa lang, nabuntis na. Merong mga bata dito na 12 years old na nakapatay na ng kapwa bata. Number one para sa akin ang simbahan. Kapag ang tao ay di mo siya tuturuan kung anong tama o mali, ay para sa akin ay isang bomba na inaantay mo na lang pumutok balang araw. Taking out one's moral fiber is the worst thing that you can ever do to a human being. Walang eskwelahan, walang tubig, kakapusan sa livelihood. Ito po yung mga basic infrastructure. Dapat kapag ang isang community nilipat mo dito, ay hindi lang kapag binigyan mo ng bahay na kung saan sila titira, ay tapos na ang solusyon ng kanilang problema. Bibigyan mo dapat ng means of sustenance yan. Gahanap ka siyempre ng minsan, maghahapit ka ng bumiyahe. Minsan, aabutin ka ng gabi para humuso sa pangangailangan ng pamilya. Wala akong pang paggamot, ganyan. Nangihiram muna kami ng paggamot sa mga kasamahan namin tricycle. Sa ngayon kasi nagbibigay kami ng rice packs for the poor. I know that this is not really the solution to their problem. Pero ito yung means na to be able to reach out to them and then to know their problem. Hirap kami sa tubig dito. Matagal na panahon na kami nag-a-apply sa NAWASA. Hanggang ngayon wala pa.
dito ho sa amin, hindi po ganun pa ka-intensive ang water distribution. So ang government services ngayon ay meron silang free water services through water trucks. So ngayon ang SABAC, para mabigyan ng temporary solution yan, meron kami mga water trucks to augment the local government services para sa kanila. Kalasana yung karasyon ng SABAC, gawa ng maresyonasyon ng tubig, basura, kalsada at pangkabuhayan para sa mga residente ng taga San Antonio. Hindi lang San Antonio, sana sa buong San Pedro. Tinulungan ho kami ni Sir Inyon. Ang alam ho namin, magagawa raw hong health center yung binili nilang lupa. Kaya malaking tulong ho sa amin yan. Hindi na ho pupunta pa ng bayan. It's always leadership by example. Yan ang aking paniwala talaga. Whenever a person would do something which is good and is doing it unconditionally, people are just going to magnetize to your direction. I always believe that each and every one of us has a charitable heart. Whether you're rich or you're poor, meron talaga sa ating calling to do what we think is right. Ito ngayon ang inaasahan ko sa aming foundation. Ang aming pinagdadasal, sana ho yung mga tao taga San Pedro ay makita nila yung aming ginagawa. My personal goal, of course, is to make San Pedro as the most progressive city in the country. Sana sa San Pedro ay isang independent na lugar kung saan meron kaming simbahan na maganda, meron kaming mall, mga sinihan, water services na 24/7 ay nakabukas ho yun. Wala kaming brownout sa ibang lugar, kundi buong city meron kaming ilaw. Ito ang aking gusto. Sana maabutan ko pa ito. In my lifetime, I can see all of these dreams come true. Everything here, bottom line, is unconditional love. We love our city so that our children's children will eventually reap what we have sown.